Hello, good day again sa mga viewers. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga sikat na paraan para kumita ng pera. Ito yung pagte-trading. So, ano nga ba yung trading? Ang trading o yung kalakalan, ito yung sikat na paraan kung saan nakakakuha ka ng transaksyon sa iba't ibang mga tao. Dati ginagawa na rin to nung mga unang panahon pa. Pero sa ngayon, ang trading ginagawa sa iba't ibang paraan. Ngayon, yung modernong paraan is yung through platform kung saan maaari kang kumita ng pera. Pagbili ka sa mababang halaga, tapos pagbebenta mo sa mas mataas na halaga. Ngayon, para sa mga nagsisimula, pwede itong maging isang risk o panganib dahil isa rin itong dahilan para maubos yung pera mo. So, ngayon, magbibigay ako ng tips o 3 tips para matulungan kang maliwanagan o para malaman mo kung paano ka magiging effective sa pagte-trade. So, simulan na natin. Ang unang tip ko is yung unang hakbang na dapat mong gawin is yung dapat aralin mo yung tungkol sa iba't ibang uri ng mga assets na nabibilang sa mga interest mo. Halimbawa, kabilang dito yung mga pag-aaral tungkol sa stock market, sa crypto, sa forex, or yung options trading. Siyempre, bawat uri ng pagte-trade, meron din siyang mga sariling panuntunan or technique. Siyempre, ang risk, nabibilang din to dun sa bawat kategorya na yon. Kaya dapat, mahalagang maunawaan mo o malaman mo ang mga risk nito bago ka magsimulang mag-trade. Alam ko, natatandaan ko pa nung una akong nag-trade. Lahat ng pera ko halos naubos. Kasi binili ko yung stocks na hindi ko naman inaral at wala rin akong idea sa risk kung paano maiwasan yung risk. So, basta bumili na lang ako tapos di ko na alam na yung halaga pala ng stocks na nabili ko pababa na. So, nalugi ko. Kaya yun, naubos yung pera. Kaya dapat mahalaga na pag-aralan yung mga bagay tungkol sa pagte-trade bago ka magsimulang mag-trade. Sa akin, sa case ko, may mga libro ako na nabasa. Isa sa mga libro na to, halimbawa, yung libro ni Warren Buffett na Buffettology. Ito yung libro kung saan dito ako natuto at nagkaroon ng interest sa pagte-trade. Sinubukan kong basahin to. Alam ko nabili ko lang to sa National Bookstore. Tsaka kaya itry nyo. Malaki na itulong nito sa akin. Then, pangalawang tip, mahalaga magtakda ka o mag-set ka ng malinaw na goal mo o yung layunin mo sa pagte-trade. Yung goal mo ba is naghahanap ka ba ng mabilis na kita o naghihintay o kaya mo pang maghintay ng mahabang panahon para lumaki pa yung kita mo or yung kikitain mo. Dito na ngayon papasok yung kung ano ba ang gusto mong mangyari sa pera mo. Ngayon, makakatulong to para malaman mo yung diskarte sa pagte-trade na gagana para sa o kaya gagana based sa goal mo. Kasi ito rin yung magdidikta sa'yo kung anong technique ang effective based sa diskarte mo. Ang advice ko lang, wag mong pagsabayin yung mga diskarte na natutunan mo. Kumbaga, try mo lang isa-isa. Stick ka muna sa isang paraan or technique. Doon ka mag-focus para malaman mo kung effective ba ito para sa'yo. Nung time na nag-start akong mag-trade, sinubukan kong mag-dividend investing. Pero after na to, nung nag-trade ako kung saan alam ko natalo ako ng 5,000. So, doon ko nalaman na mas kikita ako sa dividend investing or trading. Again, mas okay kung mas maaga mo malalaman sa sarili mo kung anong type ng investor ka. Hindi ka o ma-maximize mo yung time para maiwasan mo yung mga risk at para na rin ma-preserve mo yung puhunan mo o yung pera mo. Pangatlong tip, kapag meron ka ng malinaw na goal o technique, simulan mo nang mag-research sa market. Halimbawa, check mo na yung mga stocks na related sa pinakabagong industry, yung uso, pati na rin yung mga research mo sa mga individual stock based sa pricing nila o yung price history. Magbasa ka rin sa mga website. May mga website na nagbibigay ng mga information tungkol dun sa stocks na interesado ka. Halimbawa, sa PSE Edge, pwede kang mag-research dyan. Tapos dun sa mga website ng individual stocks na napipili mong
bumili ng shares. Basta doon, pili ka na lang doon. Kung gusto mong maging successful, dapat consistent ka din dito sa mga bagay na to kasi susubaybayan mo yung galaw ng presyo ng stocks eh. Doon mo malalaman kung kailan ka bibili at magbebenta. Bakit? Kasi kailangan mong malaman yung petsa nung paglabas ng mga report ng bawat company. Meron ba silang mga bagong product na i-release o meron bang mga kaganapan sa bawat kumpanya na meron ka sa portfolio mo. Kapag handa ka nang mag-start sa pagte-trade, yan, mahalaga na meron kang matibay na plano. Halimbawa, dapat alam mo kung magkano yung halaga ng pera na gagamitin mo at yung ilalabas mo na pera para sa investment mo. Mahalaga din na malaman mo kung anong uri ng pagte-trade ang gagawin mo. Kung long-term ka ba, medium o short-term trading ka. Siyempre, alaman mo rin dapat yung risk o panganib mo para maiwasan yung pagkaubos ng puhunan mo. Again, advice ko lang, kung nag-i-start ka pa lang, huwag kang uutang ng pera para gamitin mo sa pagte-trade. Kasi, sigurado mauubos yan. Isa pa sa pinakamahalagang aspect sa pagpili sa pagte-trade is yung pagpili ng tamang platform sa pagte-trade. Kasi ito yung magbibigay sa iyo ng access sa markets. Ano ba yung ibig sabihin nito? Una, dapat magkaroon ka ng isang reasonable price sa bawat transaction na magkakaroon ka. So, yung pagbili at pagbenta mo ba ng shares dun sa platform na napili mo is reasonable ba? Pangalawa, dapat convenience or accessible ba ito sa'yo? Tapos again, cost effective ba? Ang paraan para magdagdag ka at mag-withdraw ka ng pera. Normally, through bank transfer yan. Pangatlo, yung platform ba na pagtitradean mo magbibigay ba sa iyo ng access sa lahat ng mga instruments ng pagtitrade na maaari mong gamitin sa hinaharap, sa future? Madali bang mag-manage ng portfolio dun sa platform na napili mo para hindi ka napalipat-lipat na ibang platform? Tapos, sa huli, syempre, dapat legit or registered yung platform mo para maiwasan yung panloloko at para maprotektahan yung pera na pinuhunan mo sa pagte-trade. Isang karaniwang pagkakamali kasi na ginagawa ng mga nagsisimula, yung mga bagong trader, masyado silang mabilis sa puhunan sa pera. Kadalasan nangyayari pagkatapos ng unang successful trades nila. So, dapat mahalaga na magsimula ka lang muna sa maliit. Tapos, unti-unti mong buuin yung puhunan mo, pati yung kumpiyansa mo. Kasi, makakatulong ito para mabawasan yung risk at maiwasang mawala yung pera mo sa pagtitrade. Sa uli, mahalaga din na manatili ka na matyaga, disiplinado, dun sa kabuuan ng iyong pagtitrade. Huwag mong hayaan na yung emosyon mo ang magdidikta sa pagtitrade mo. At palaging stick ka lang sa plans mo at strategy ng pagtitrade. Dapat alam mo kung kailan ka mag-e-enter at kailan ka mag-e-exit. Tandaan mo na ang pagtitrade ay isang pangmatagalang laro kasi yan eh. At yung success mo nagmumula sa maingat na pagpaplano mo, sa research at siyempre yung consistency. Tandaan natin na ang pagtitrade ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Pero dapat, kailangan mo rin ng matinding pag-aaral, dedikasyon at disiplina sa sarili. So, sana nakatulong ako sa mga tao na nagbabalak na mag-trade or magsisimula para kumita ng pera. Hanggang sa susunod na video, thank you and good luck!